Noon, nung hindi mo pa nayayakap yung Islam, ang tingin mo sa mga Muslim parang halanganin. Oo, hindi ko parang tatakot ako sa inyo. Wala ko salbahe. Wala ako pala salbahe. Yun, mashallah, nandito na tayo ngayon sa Binangonan Diversion Road. So, ang oras is 8:25. Pero dahil umaga, mga 7 kami umalis dun sa bahay. So, breakfast muna kami rito. Then after, tutuloy na tayo dun sa ating venue. So, inshallah, samahan nyo kami ha. Kain tayo, samahan nyo kami. So, ayan. Siyempre, breakfast time. Mashallah. Yun, at your service, sir. Yan, breakfast muna tayo mga kasamot-sari. Siyempre, napaaga kami. Kape-kape. Yun, ang gagawin natin doon, more on dawa to eh. Ang tawag kasi doon sa iba kasi, di ba, yung preaching. Ang tawag sa Islam, dawa naman. Yung sinisend mo yun, nagko-convey ka ng messages. So yun ang purpose natin, evangelism. Actually, ano siya invited lang din yung mga non-Muslim na yun. Tapos may parang giveaway, may question and answer. Pag nagtanong ka, may gift ka. Pag nasagot mo, may gift ka pa rin. So kasamot-sari ang ating kinakapatid, kumpare ko, masasabi ko, first time namin magsasama sa vlog. At abangan nyo yung channel niya, no? Huwag niyong kalimutan yung channel niya. Anong channel magiging channel mo? Mr. 80%. Yun. Bakit naman 80%? Secret. So yun, abangan nyo mga kasamot-sari. At para sa akin siguro, best na biyahe ko ngayon ngayong araw na to. Bakit ko nasabi yun? O kasi isa sa gawain na pinakamainam dito sa mundo. Wala nang higit pa dun sa pagpapalaganap mo ng salita ng Diyos. Dito nakapamasyal ka na, kapaglingkod ka pa kay Allah, sumanong ko sa Allah. Sige, totoo yun. So yun mga kapatid sa pananampalataya, meron kasi tayong mga kapatid, nagkiklaim, Muslim ako. So sana wag tayong maging matya ng pananampalataya natin kasi iba yung nakikita. Sana aralin pa natin, wag lang tayong pinanganak na Muslim tapos nakikita kabaliktaran. Sa buhay din natin. Kasi kagaya sa'yo, di ba, parang noon nung hindi mo pa nayayakap ng Islam, ang tingin mo sa mga Muslim parang halanganin. Hindi ko parang tatakot ako sa inyo. Wala ko salbahe. Wala ako pala salbahe. Nung nasa loob na ako ng Islam, ako nagpatunay na ako pala yung salbahe kasi ako yung walang pinaniniwalaan. Pero mga kasamot-sari, bago kayo kung kinakapatid ko, siya yung founder sa amin sa Black Nazarene. So kinuha niya ako as vice president dati. So ako yung unang nag-Muslim. Tapos alhamdulillah, sa kwento niya, siguro dumating, may group chat kasi yung namin, mga magkakababata kami. Nag-comment siya kasi parang dumating sa point na hindi na rin siya naniwala sa mga ribulto di ba? Tapos hanggang sa dumating, nag-chat siya na siguro naghahanap siya na ano bang hinahanap mo nung ba't na open mo? Siyempre, ang unang hinahanap ko, kaligtasan. Pero linawin lang namin, hindi kami against kahit kaninong paniniwala, religion, nire-respeto namin. Kung ano man yung paniniwala nila, yung belief nila, respeto kami sa kanila. Wala kaming against sa kanila. Okay, ang sa amin lang dito, sinasabi lang namin yung sa amin. Yung paniniwala namin, yung dating kami, hindi sabihin nilalisan namin, yung dati naming kinakaanibang reliyon, ibig sabihin, hindi maganda. Ibig sabihin lang, naghanap lang ako ng para sa akin as individual, yung tama para sa akin. So, tama yun. Yung sa iba, tingin na tama ko dito, wala tayong no argument about that. Okay yan, wala tayong problema dyan. Respeto natin. So, yun. Sa pananampalataya kasi, sabi tawag dito, la ikraha fid din, sabi nila sa amin sa pananampalataya. Walang sapilitan sa pananampalataya. Bagkus, kung inaral mo to at nakita mo yung matuwid na daan, so, di ba, tayo naman yung magdidesisyon sa buhay natin. Di ba, sabi ni Jesus sa Bible,
hanapin nyo ang katotohanan at ang katotohanan na magpapalaya sa iyo. So, hindi ibig sabihin na pinanganak tayo na Buddhist tayo, Seventh-day Adventist, kung anumang reliyon na kinaniban natin, huhinto na tayo din sa paghanap ng bagay na katotohanan. Malinaw naman tinuro ni Jesus, hanapin nyo ang katotohanan at ang katotohanan magpapalaya sa inyo. So, to the certain point na dumating na yung point sa akin siguro, dahil inaral ko naman din na, trinay ko kasi mag-iglesia eh. Trinay ko mag-born again sa Badista, may best friend ako sa Badista. So, nag-try din ako ng Buddhism. Kaya lang hindi ko makita. So, nung mag-Saudi ako, yun nangyari sa akin na nayakap ko Islam. Sa kanya naman, nakapag-abroad din yung kumpare ko, may nagpaliwanag. Kaya lang, mga Arab din, di ba? Hindi niya napukusan. Itong dumating na last week lang, eh. Last week, yun. Nag-post siya na kung may kayat mo ko ulit doon, ay sabihin natin na sana talikuran nyo rin yung mga masamang gawa. So yung isang bagay sa mabuti sa tao, kasi dumarating sa panahon natin, sa edad natin, na naghahanap na tayo ng tama eh. Intellectual, yung talino natin. Anong meron dito sa mundo? Kasi minsan tayo, inabutan ng kamatayan iba, hindi na nakamit yung mabuti. Kumbaga, talo, pakiramdam niya, talo ko. Hindi ako naging mayaman, hindi ako naging milyonaryo, yung mga anak ko hindi naging mabuti. Manikot ang mundo natin dahil sa material lang. Hindi naman natin madadala yun. Yun. So, ang pinaka-best gift daw sa buhay ng tao, na yung anak mo, bago ka abutin ng kamatayan, nakita mong nasa matuwid na landas eh. Tapos kumikilala sa nag-iisang Diyos. Yun yung pinaka-ano. Kasi lahat tayo naniniwalang may Diyos. Ang point lang is, sa Islam kasi, yung pagsunod mo at pagtalima sa kautusan na nag-iisang Diyos, yun yung isa sa kagandahan sa aral ng Islam. At yun yung iniwan ng lahat ng mga propeta. So, sa iba naman, religion, siguro mas aralin nyo pa, tignan natin yung mga kasulatan, di ba? Para makita nyo kung totoo ba yung itinuturo ng mga tagapagturo nyo, nasa matuwid. So, ikaw pa rin magpapasya kung mag-i-stay ka dyan o hindi. Respect pa rin, nga, di ba? Sa inyo naman yan eh. Kung ano alam yung tama para sa inyo. Okay, yan. Kung hindi ka na masaya at may nahanap ka, hindi naman masama maghanap eh. Hindi masama maghanap. Nandiyan lang naman ang creator natin eh. Nag-iintay na sa atin. Basta maging sincere lang sa paghanap. Yung paghanap kasi madali eh. May naghahanap lang na makahanap ng butas na mali doon sa hinahanap niya. Kasi ang nasa kanya, yung pa rin pinaniniwala niya. So kung maghahanap tayo, siguro best way, for example, Roman Catholic ka, tinitignan mo yung born again, yung puso mo, ialis mo sa pagiging Roman Catholic, tignan mo yung aral talaga ng born again. O kung Iglesia ni Cristo ka naman, tignan mo yung aral ng Seventh-day Adventist, kung totoo. So, timbang-timbangin nyo. So, sa paghahanap nyo nun, isama nyo yung Islam. Baka sakaling makita nyo rin yung kagandahan nito. Baka doon yung masumpungan, yung hinahanap nyo. Wala naman pilitan, sabi nga. Walang sapilitan talaga sa pananampalataya. Saka binigyan tayo ng talino ng Diyos eh. So, tayo yun, di ba? Tayo yung pipili ng matuwid ba o hindi. Yung nakikita natin. Pinatok ka na ni Allah, subhanahu wa ta'ala, wala ka nang magagawa pag pinatok ka talaga. Ayan. Ang susunod ka. Ang tulad nangyari sa akin. Alhamdulillah. So, para di ba, alam na ni mother mo? Hindi po. More or less, shoutout nga pala sa nanay ko, sa mga anak ko, mga kapatid ko. Hindi pa nila alam lahat, pero more or less, may idea na sila. Pero, wala naman sigurong masama na maghanap ako ng kaligtasan. Pero hindi ko naman sila binawalan kung ano nila, na kinasanayan nila. Pero kung gusto nila sumunod sa yapak ko, sa tinatahan ko ngayon, mas maganda kasi sama-sama kami. Inshallah. So yun lang, siguro, ma-advise din na ayun na, tuloy-tuloy yung pag-aaral. Kasi sabi ni Allah, ng ating tagapaglikha, iligtas mo ang sarili mo sa apoy ng impyerno, sa parusa sa araw ng walang pag-aalinlangan. At pagkatapos mo mailigtas at natutunan mo yung mga bagay at napanto mo na tama lahat, siyempre kung totoong mahal mo yung mga mahal mo sa buhay, di ba? Sisikapin mo na maiparating sa kanila yan. So, in the end of the day pa rin, sabihin natin, kahit na iparating mo yan, magulang mo pa rin, kapatid mo, mga mahal mo sa buhay, sila pa rin magdidesisyon. Pero ang pinaka-the best, para makita nila yan, unang-una, dapat makita nila sa sarili mo na may pagbabago at malaki, di ba?